congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating pong video ngayong araw na ito, tayo po ay magbibigay ng ating reaction po sa upload po ni Kalinga Prab tungkol po sa kalagayan. Okay, tungkol po sa kalagayan po ng 6 na babaeng magkakapatid na naiwan po ng kanila pong ina sapagkat siya po ay nag-abroad. Ang kanila pong ama naman po ay may kinakasama na pong iba. Okay? So ito po yung problema po dito mga kapatid kapag ang mga magulang po ay naghihiwalay, ang magsasakripisyo o ang natatamaan ng problema ay ang mga bata. Okay? So, yan po. Ang part 1 po nito ay nabigyan na rin po natin ng reaction po noon. Okay? At yung sa part 1, ang kwento po ng mga batang ito ang atin pong natunghayan na parang lumalabas po doon sa part 1 ay mayroong kaunting tampo ang mga bata. So ngayon naman po ay atin na pong tunghayan ang part 2 at kung saan po ang kanila pong ina ay nagbigay po naman ng kanya pong panig. Okay? So papakinggan po natin ang panig po ng ina dahil doon sa part 1 daw pagkatapos may upload po ang video ay naging marami daw po ang naging baser ng nanay na ito. So pakinggan po natin mga kapatid pakinggan po natin ang kung ano naman po ang explanation ng nanay na ito. Okay? Alright, so bago po yan at tayo muna ay babati sa ating ama at founder po ng Kalingap, Kuya Paul Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Ruelo Malalag, Kalingap Dan, and Kuya Brooks Vlogs. At ganoon din po sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamuno po yan ng aming presidente, Javier De Leon, aka Mirador. At siyempre maraming shout out sa ating pong mga kasamahan dyan sa mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers. Okay? At ganoon din po ang ating mga Kalingap subscribers, solid supporters, and Kalingap Organic sponsors. Likewise, sa ating po mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community, shout out po sa inyong lahat. Okay? So, tunghayan po natin mga kapatid ang explanation, ang pagpapaliwanag po ng ina ng 6 na batang babae na sila lang po ang naiwan na mumuhay sa kanila pong tahanan, sa kanilang tahanan dahil po ang kanila pong ama naman po ay mayroon na pong kinakasamang iba. Okay? Di ba sabi mo last time ay parang gusto mo siya makausap? Andito po. Hi po. Pero nga po nung wait. Ayan po, kayo po yung mama nila Lydel po? Yes po. Ayan, kumusta naman po kayo? Mama niyo to, di ba? Ako po yung mama ng lalaki. Pwede po bang ikwento niyo rin po yung sa side niyo po para naman po alam din po namin. Opo. Kasi andito lang naman po kami para tulungan po yung mga anak niyo po.
Sige po. Ano po kasi, yung po kasi yung sinasabi ng mga anak na hindi naman ganun ka, ano kasi, siguro po, kasi po ako naghihirap lang po ako dito sa ibang bansa para sa mga anak ko. Halos ilang taon din po ako dito sa abroad para lang masuportahan yung mga anak. Kaya medyo parang nasaktan lang po ako dun sa unang ano po sa una pong interview sa mga anak ko. Opo. Pero naiintindihan ko naman po. Saka hindi naman din ako nag-aano kasi ganun talaga. Okay, so yun po yung sinasabi po ng nanay ng mga bata, mga kapatid o mga kalingap. Medyo nasaktan po siya sa mga komento o siyempre yung mga sagot din po ng mga bata noong unang bahagi po ng vlog po nila at siyempre yung pong parang hinusgahan po ng mga buzzers, ng mga viewers ang ina, okay? Madalas na sinasabi po natin mga kalingap na ang ina ay nagsasakripisyo, lalo na po yung mga OFW na nandyan po sa ibang bansa na nagtatrabaho para po sa kanila pong pamilya. Hindi po biro-biro, okay? Hindi po matatawaran ang sakripisyo ng mga nanay na ito dahil naisasacrifice po nilang hindi makasama ng matagal ang kanila pong anak. Yan po ay napakasakit na damdamin po ng isang ina na hindi niya nakikita ang paglaki ng kanila pong mga anak. Pagkatapos ay mahuhusgahan pa, mababas po siya. Okay? So alam po natin na ang mga nanay ay nangingibang bansa kung wala na pong pamamaraan na sila po ay umangat na maski bahagya ng kanila pong mga buhay na mayroon sila o dinadanas po nila dito sa ating bansa sapagkat kung wala naman po silang pagkakakitaan po dito sa Pilipinas yun po yung ginagawa po ng ating mga kababayan. So sana naman po sa ating pong mga taga-suporta, mga taga-panood, wag naman po tayo basta-basta humuhusga, lalo na po ang ina po ay nagsasakripisyo sa ibang bansa para alang-alang sa kapakanan po ng kanila po, ng kanya pong mga anak. Okay? Ano po ba Pero hindi ko po pinabayaan mga Totoo anak po ko. ba yun na naghiwalay po kayo? Bakit po kayo naghiwalay? Naghiwalay po kasi kami. Po kasi, nung nasa Saudi po kasi ako, may nalaman po ako dyan sa asawa ko dati na may babae nga daw po. Okay. Tapos nung umuwi po ako, okay naman po kami noon kasi Ay, nako, mga ama ng tahanan, makinig po kayo rito, ha? Makinig po kayo rito. Wala na nga po kayong wala na nga kayong ano tawag dito, hindi na nga maganda ang inyo pong pamumuhay. Dagdagan pa ninyo ng paghahanap ng ibang babae. Naku po, dinadagdagan po ninyo. Birin mo yung 6 na anak, hindi biro-biro po yung 6 na bunganga ng iyo pong pakakainin. Pagkatapos, dadagdagan pa ang asawa. Naku po, pambihira naman na tatay po ito. Hindi natin binabas po yung tatay, pero imbes na yung ama, okay, imbis na nga yung ama, siya po ang nagpo-provide dahil siya po ang padre de pamilya, siya dapat po ang nagpo-provide at nang sa ganon, hindi yung ina ang nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ano po ang ginawa po ng padre de pamilya? Di ba po ay dinagdagan po, dinagdagan po ang asawa, okay? Dinagdagan po ang babae sa kanyang buhay. Naku po, napakasaklap po. Napakasaklap po na pangyayari yes, pangyayari, di ba? Imbes na mag-focus kung papaano kumita para sa kanyang pamilya, ang inatupag ay pagpaparami ng asawa, di po ba? totally Saudi po ako noon guys, maliit ko pa yan si Kambal, siguro mga
1 year and 6 months siguro si Kambal. Kasi para maayos yung buhay namin kasi talagang ay hirap po eh. Wala naman po kami talagang maasahan dyan. Halos wala po sa amin tumutulong. Oberin po ninyo yung sakripisyo ng isang ina na isang taon at 6 buwan pa lamang yung kanya pong bunso na Kambal, kinakailangan po na niyang umalis. Okay? Hindi biro-biro po yung sakripisyo po ng ina na ito po, mga kalingap. Lang po. Kaya po, nagpursige po ako mag-abroad para po matustusan yung pangangailangan nila. Maka yung panggamot din po nung dati kong asawa kasi may sakit po yan dati. May diabetes po yan, saka peptic ulcer. Ngayon po, nangailangan po talaga akong mag-abroad para lang may bigay ko yung kailangan nila. Tapos hindi ko po akalain na pagdating ko, pag-uwi ko, siguro po mga 2 months pa lang ako, may nababalitaan na po ako na gano'n po. Kaya po ako nakipaghiwalay na din kasi may problema lang po. Ano ako po trabaho yung niyo mismo po dyan? nakipaghiwalay sa kanya. Domestic helper lang po ako dito. Opo, una po sa Saudi, tapos Qatar po ako. Ilang taon na po kayong nasa abroad? Ay, ngayon po, 3 years na dito sa tatlong bansa sa Kuwait. Hindi niyo po ba namimiss itong mga anak niyo po? Nag-uwi po ako nung last year kasi namatay po yung tatay ko. Saka pauwi na po talaga ako, mag-forgood na nga sana po ako. Kaso sakto po namatay yung tatay ko. Siyempre po, wala naman pong ibang aasahan yung mga kapatid ko. Kaya po ako lang din po yung nagbigay po sa tatay ko. Tulong-tulong po kami ng kapatid ko. Hindi niyo naman po sila pinabayaan, ano po? Ay, hindi po kasi po kaya po ako para sa kanila. Alam po yan ang mga anak ko, talagang wala po akong naiipon. May padala sa kanila. Kasi mga kapatid o mga kalingap, yun po yung inaakusa o yun po yung mga komento na nakita po niya mismo na parang pinabayaan po ang kanya pong mga anak. So, maliwanag na sinasabi po kaya po nag-abroad dahil para sa ikabubuti ng pamumuhay po ng kanya pong mga anak. Okay. Papa, dalawa yung kamalo mo galit. Sila sa tatay nila pero nagsusuporta po talaga ako every month. Talagang hindi ko po sila pinabayaan. Kasi kung pinabayaan ko po yan, hindi po sila makakapag-aral. At hindi naman po sila lalaki ng ganyan. Opo, wala man po talaga akong maiano sa kanila ng oras kasi syempre po pag malayo ako. Pero po yung financial po talaga, dire-diretso naman po yun. Kaya hindi naman po talaga pinabayaan. Kaya nababasa ko yung mga comment nila. Saktan talaga ako kasi hindi ko naman po talaga pinabayaan. Simulat sa pool po, talagang ako ang nagasuga sa mga anak ko. Simulang maliit pa sila, hindi ko naman po talaga papabayaan. Opo, para sa pagkain, sa pag-aaral. Pagawa yung bahay. Opo. Yan po kasing bahay na yan, inutay-utay ko nung nasa Saudi ako. Kaso may nagka-problema mga po kami nung asawa ko. Kaya medyo nagalit po ako sa kanya. Kasi basta tagadan lang din po yung nasaktan lang po lang talaga ako. Kaya pag-iwalay na lang po talaga ako sabi ko po sa kanya. Magbibigay na lang po ako ng suporta. Alam naman po nila yan. Na never ko silang pinabayaan simulang maliit pa. Kahit sobrang sakit po bilang ina na malayo sa kanila. Pero pinitiis ko po kahit masakit dito. Kahit sinasabi nila na wala akong pakialam sa mga anak ko. Sobrang mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Wala naman pong gustong inang mapalayo sa mga anak niya. Totoo po yan mga kalingap. Wala naman pong ina na gustong mawalay po sa kanya pong mga anak. Kaya nga po sinasabi niya po kanina pa lang ay nagsasakripisyo siya para sa ikabubuti, para ang kanya pong mga anak ay makapag-aral. Mayroon silang gagamitin pantustos sa kanilang pangangailangan sa araw-araw na dapat ang ama ang gumagawa. Ama ang dapat na gumagawa po ito. Ang nagpo-provide sa mga pamilya ay ang ama. Baliktad po dito.
Tapos nagawa pa pong nagtaksil. Naku, nasaan naman po ang konsensya po ng tatay na ito? Nagawa pang magtaksil sa asawa na siyang gumagawa ng paraan para po ang kanila pong pamumuhay ay gumaan. Ay nako, ay pambihira. Nagsusuporta po bagay yung tatay nila. Last year po nakiusap ako sa kanya na suportahan niya yung mga anak ko. Kaya na lang siya ako aalis kasi nagkuha po ako ng bahay sa Pasod. Nagkaano po ako doon. Eh, hindi man po siya nagbigay, hindi siya sa akin nakipag-usap sa barangay noong time na yon. Kaya napilitan na naman po ako mag-abroad. Kahit ayaw ko nang mag-alis. Kasi lumalaki po sila. Kita niyo po sila, yan po sila, yung kambal po, ibig sabihin, masakit po yun, na bata pa, tapos malayo ka sa mga anak nyo. Lalo itong kambal. Siguro umalis po kayo, baby pa itong dalawa. Magdadalawang taon po yan. Eh, cesarean po ako dyan. Pero tiniis ko po yan. Opo. Nung umalis po kayo, mahirap po yun, Opo. Saka yung bahay po nung dati, hindi po yan ganyan pa. Kasi wala pa po talaga yan tiles, wala pa yung Inunti-unti nyo po. Ako lang po talaga. Opo. Talagang pinilit ko pong mapaayos yung bahay kasi para sa mga anak ko. Gusto ko maibigay yung pangangailangan nila, maibigay yung magandang buhay. Pero hindi po naman talaga sapat yung nandito ka sa abroad, nakatulong ka lang. Na halos wala kang makain din dito. Kala nila yung may makain ka dito na maayos. Saka yung pahinga po namin dito halos ilang oras. Kawawa naman. Nasakta lang ako kasi sabi nila Kawawang nanay. Alam ko, hindi ko po pinabayaan yan. At never ko po pinapabayaan yan maski noon pa man hanggang ngayon. Yung po sa Kasi kung kanta pinabayaan ko po ni yan. Lydel, napanood niyo po yung kanta ni Lydel, para sa inyo nga po yung kanta niya, nakakayak po, no? Opo. Naiyak po kayo doon? Sobra po. Halos mag-breakdown po yung utak ko kasi hindi ko naman po ginusto mag-abroad talaga. Pinapilitan lang talaga ako. Wala namang inang gustong lumayo sa mga anak. Ano pong gusto nyo sabihin nyo sa mga anak nyo po? Ate Julie. Opo. Dito po sila ngayon. Ano pong gusto nyo sabihin sa kanila? Basta nandito lang si mama. Kahit anong hirap, kakayanin ko para sa inyo. Alam mo yan. Basta mag-aral kayo ng mabuti. Kahit alam ninyo na kahit anong sinasabi ng ibang tao, huwag kayong maniwala o kayong panig. Wala naman ibang tutulong sa atin. Tayo-tayo lang din. Dito na po ang Team Kalingap. Tumutulong. Alright, so yan po ang paliwanag o yan naman po yung side ng nanay kasi sinasabi nga natin kanina, nakita po niya yung mga komento ng ating mga netizens, mga supporters na para bagang hinuhusgahan sa bakit hindi inaalagaan ang kanya pong mga anak. So, yung sakripisyo, masakit sa isang ina na pagsabihan ka ng gano'n na you are trying your best, okay? You are trying your very best para sila po ay mapaganda o ang kanilang pamumuhay. Tapos mayroon ka pang mababasang mga negatibo sa comment section. So sana sa susunod mga kalingap, pag tayo naman po ay nagkomento ay dahan-dahan po naman po tayo sa ating mga komento. Alalahanin po natin kung tayo po ay nakakasakit ng damdamin sa ating, lalo na po sa mga beneficiary kagaya po ng nanay na nasa abroad po na yan. Okay? So nataon lamang po, nasadlak lamang po sa sitwasyon po si nanay sa ganitong sitwasyon na wala po siyang mapagpipilian kundi yung pag-alis na lamang po ng ibang bansa upang sa ganon ay mabigyan po ng magandang kinabukasan po ang kanya pong mga anak. Kaya nga po, kayo naman pong mga bata, okay, suklian po ninyo ng mabuti ang iyong ina sa pamamagitan po ng inyong pong pag-aaral ng mabuti. Huwag niyo pong sayangin yung sakripisyo ng inyong ina sa ibang bansa, nangangamuhan, nagsasakripisyong anong tawag dito,
serbisyuhan ang ibang tao kaysa kayo ay aalagaan, di ba? So sana mag-aral po kayo mabuti at nang sa ganun po naman ay mapabuti ang inyong pamumuhay at ito ay award. Ito lamang ang tanging award na maibibigay po ninyo sa inyong ina sa kanyang pangarap na kayo po ay mapabuti sa hinaharap. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating pagbibigay ng reaksyon sa tungkol po sa pamilyang ito. Sana po ay muli at atin pong suportahan Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Ruel of Malalag, Kalingap Dan, and Kuya Brooks. At siyempre, huwag kakaligtaan pong suportahan ang inyong pong lingkod, ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell para sa susunod pa nating mga reaction videos ay tayo muli ay magsama-sama. Magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat at God bless everyone.